Ang matapang na babaeng tinitingnan mo ay nagngangalang Tomo. Buong tapang niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman sa isang lalaki na nagngangalang Kubota. Gayunpaman, hindi talaga napagtanto ni Kubota ang nararamdaman ni Tomo. Ang tingin lamang ni Kubota sa kanya ay isang matalik na kaibigan. Dahil dito, nakaramdam ng pagkadismaya si Tomo. Magkatabi ang bahay nilang dalawa, kaya bata pa lang ay magkasama na sina Tomo at Kubota. Nang magsimula silang pumasok sa paaralan, nagulat si Tomo nang malaman niyang iniisip ni Kubota na siya ay isang lalaki. Dahil doon, kung minsan ay nagkakaroon ng mga hindi kinakailangang sagupaan sa pagitan nila. Sa klase, nagalit si Tomo nang mapagkamalan siya ni Kubota bilang isang lalaki, kaya kinailangan niya ng tulong mula sa isang kamag-aral. Ang kamag-aral na ito ay nagngangalang Masuzu. Inisip ni Masuzu na ang problema ay nagmumula talaga kay Tomo, dahil bata pa lang ito, ang mga larong panglalaki lamang ang nilalaro ni Tomo. Nakikipag-away pa nga si Tomo sa ibang mga bata noon. Kaya naman maaaring naimpluwensyahan si Tomo sa ilang paraan. Sa puntong iyon, nag-isip si Masuzu ng solusyon para kay Tomo. Una, kailangan niyang mag-ingat sa paraan ng kanyang pagsasalita. Gayunpaman, napagtanto ni Tomo na mahirap para sa kanya ang magsalita ng natural tulad ng isang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, nakasalubong ni Tomo si Kubota noong oras ng pahinga. Ngunit dahil napakatapang ng personalidad ni Tomo, hindi siya umuurong sa harap ng kabastusan ni Kubota. Kaya naman, nagtapos ang dalawa sa pagtatalo at matinding pag-aaway. Nang makauwi siya, galit na galit ang ama ni Tomo na nagngangalang Aizawa dahil nakipag-away si Tomo sa paaralan. Kinaumagahan, agad na humingi ng paumanhin si Kubota kay Tomo sa inasal niya noong nakaraang araw. Gayunpaman, galit pa rin si Tomo. Hindi pinansin ni Tomo si Kubota, na siyang nagpalinggal sa kanya. Kalaunan, salamat sa pagtitiyaga ni Kubota, nagkaayos din silang dalawa. Sa rooftop, hindi maintindihan ni Masuzu kung bakit palagi niyang kasabay kumain ng tanghalian si Tomo, kahit na mas komportable si Tomo kapag kasama si Kubota. Kaya naman, agad na inanyayahan ni Masuzu si Kubota na sumama sa kanila, at nagsimula ng kumain ng tanghalian ang tatlo ng magkakasama. Gayunpaman, palaging nagkakasagupa sina Masuzu at Kubota. Sa silid-aralan, may narinig si Masuzu tungkol kay Kubota. Nagsasalita siya ng masama tungkol kay Tomo sa ilang ibang lalaki, na siyang nagpagalit ng husto kay Tomo. Kaya naman, nagpa siyang bigyan ng leksyon si Kubota. Sa labas, pribadong nag-usap sina Masuzu at Tanabe. Nagbabala si Masuzu kay Tanabe na huwag maging masamang impluwensya sa kanyang kaibigan, dahil matagal na niya silang kilala. Nang pauwi na ang buong paaralan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parehong naghihintay sina Masuzu at Kubota na may magdala sa kanila ng payong. Medyo tensyonado ang kapaligiran sa pagitan nila. Na-curious si Masuzu kung bakit galit na galit sa kanya si Kubota, kahit na matagal na silang naglalaro magkasama noong araw. Lumabas na hindi gusto ni Kubota si Masuzu dahil noong nasangkot sila sa gulo noong bata pa sila, pinagalitan ng mga matatanda sina Kubota at Tomo, ngunit si Masuzu ay wala doon. Kahit si Masuzu ay hindi iyon napagtanto noon. Bigla, naisip niya kung bakit hindi sumasali si Kubota sa kahit anong club. Lumabas na ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pag-eensayo ng martial arts sa bahay ni Tomo, dahil masaya si Kubota kapag kasama niya ito. Bigla, naisip ni Masuzu, ano kaya ang mangyayari kung magkaroon ng kasintahan si Tomo? Kung maging malapit si Tomo sa ibang lalaki at hindi man lang alam ito ni Kubota. Bigla, tinulak ni Kubota si Masuzu para tumabi. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Tomo. Wala siyang ideya kung ano ang kagagawan na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Sa sandaling iyon, nag-alok si Kubota na sabay silang maglakad pa uwi ni Tomo. Nataranta si Tomo at tumingin kay Masuzu para sa opinyon nito, ngunit sa huli, umuwi si Tomo kasama si Kubota. Habang pauwi, bigla, pinuri ni Kubota si Tomo sa kanyang banayad na amoy, na siyang nagpamula sa kanya sa kahihiyan. Kaya naman, mabilis na tumakbo palayo si Tomo, na iniwan si Kubota sa likod. Gayunpaman, nahabol ni Kubota si Tomo. Iniabot niya rito ang payong at tumakbo palayo, na iniwan siyang nalilito sa kung ano ang katatapos lang mangyari. Sa ibang araw sa martial arts club, ang kalaban ni Tomo sa pagkakataong ito ay si Masaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Tomo pala ang perpektong uri ng babae para kay Masaki. Sa sandaling iyon, na-distract si Masaki dahil patuloy niyang tinatitigan ang kagandahan ni Tomo. Nagulat siya sa lakas nito.
Pagkatapos, sinimulan niyang isipin kung nasanay na ba si Tomo sa club, dahil siya lang ang tanging babae roon. Ngunit sa mga kasanayan ni Tomo, perpekto siya para sa lugar na ito. Sa katunayan, walang talo si Tomo kahit sa mga lalaki. Gayunpaman, naging dahilan iyon para makaramdam si Tomo ng kawalan ng seguridad dahil hindi siya naniniwala na tunay siyang babae. Bigla, agad na hindi sumang-ayon si Masaki, dahil sa tingin niya ay napakakaakit-akit ni Tomo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, labis na nasabik si Tomo, kaya direkta niyang tinanong si Masaki kung ano ang nagpapakita sa kanya na kaakit-akit. Nataranta si Masaki, dahan-dahan niyang ipinaliwanag kay Tomo na hindi niya kailangang mag-focus sa isang bagay lang, may sariling uri ng alindog si Tomo. Kaya naman, naniwala si Masaki na maaaring maging kumpiyansa si Tomo sa kung sino siya. Sa paaralan, dahil sikat at kinagigiliwan si Masaki, nang maging malapit sa kanya si Tomo, naging dahilan ito para magselos ang ibang mga babae. Nang makarating siya sa klase, narinig ni Kubuta ang mga bali-balita na may bago raw kaibigan si Tomo sa club, kaya na-curious siya kung sino ito. Hindi nag-atubili si Tomo na ipakita kay Kubuta ang isang larawan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inisip ni Kubuta na isang babae si Masaki dahil may pambabaeng anyo si Masaki. Pagkaraan ng ilang sandali, umiinom ng tubig si Tomo sa pasilyo. Bigla, dalawang babae ang lumitaw. Nais nilang makipag-usap kay Tomo ng pribado. Alam na ni Tomo na wala silang magandang intensyon, kaya ipinamalas niya ang kanyang lakas, na siyang nagpatakot sa kanila. Kinahapunan, nang makatagpo muli ni Tomo ang dalawa, lumabas na gusto ng dalawang babaeng iyon si Masaki. Kaya naman, nang makita nilang lumalapit si Tomo kay Masaki, nagselos sila. Doon na unawaan ni Tomo ang sitwasyon. Masigasig siyang nag-alok na tulungan silang mapalapit kay Masaki. Sa huli, nalutas ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng lahat. Kinaumagahan sa daan patungong paaralan, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Tomo dahil hindi talaga siya nakikita ni Kubuta bilang isang babae. Siya lamang ang tanging sumusubok na iwasan ito. Nagsimula ng mas maging masikip ang boss. Bigla, isang bastos ang humawak kay Tomo nang hindi naaangkop. Kakatuwa, wala siyang ginawa dahil ayaw ni Tomo na malaman ni Kubuta. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napagtanto ni Kubuta ang lahat at isinumbong niya ang bastos. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang umasta ng ganoon si Kubuta. Naramdaman niyang itinuturing siya bilang isang babae. Pagkaraan ng ilang sandali sa paaralan, matapos marinig ni Masuzo ang balita, agad siyang nag-alala para kay Tomo. Ngunit pagkatapos, nakahinga siya ng maluwag dahil nalaman niyang inasikaso ni Kubuta ang lahat. Sa sandaling iyon, naalala ni Tomo, kung kailan iniisip niyang nakikita siya ni Kubuta bilang isang babae, bigla nitong sinabi sa kanya na huwag magsuot ng palda dahil hindi talaga ito bagay sa kanya, na siyang nagpagalit kay Tomo. Pagbalik sa bahay, inisip ni Masuzo na baka hindi naman nagkamali si Kubuta, dahil nag-aalala ito na baka makatagpo muli ni Tomo ang bastos na iyon. Ang dahilan ay dahil napakahalakhak ng palda ni Tomo. Ngunit ang simpleng dahilan ni Tomo ay mas madali para sa kanya ang kumilos kapag isinusuot ito. Matapos subukan ni Masuzo na ipaliwanag ang tungkol sa palda, nagulat si Tomo sa maraming bagay na hindi pa niya alam noon. Nang matapos ang paaralan, sinabi ni Masuzo kay Kubuta na naghihintay sa kanya si Tomo para sabay silang makauwi. Nagpa-excite iyon kay Kubuta dahil inisip niyang pinatawad na siya ni Tomo. Gayunpaman, nang makatagpo ni Kubuta si Tomo, nagulat siya at nawalan ng kibo dahil sa kasalukuyang palda ni Tomo. Habang pauwi, biglang humingi ng paumanhin si Tomo kay Kubuta para sa pag-aaway. Ngunit ngayon, ganap na naiiba ang pagkilos ni Kubuta sa karaniwan, na siyang nagparamdam kay Tomo na may kakaiba. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin sa kanya si Kubuta. Bagaman matalik silang magkaibigan, naniwala si Kubuta na wala siyang karapatan na diktahan ng isang tao kung paano magsuot ng damit. Napansin ni Tomo ang natatarantang mukha ni Kubuta. Kinaumagahan, tinanong ni Masuzo si Tomo kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa maikling palda. Sumagot si Tomo ng tapat, isang sako na ito at hinding-hindi na siya magsusot ng ganoon muli. Sa klase, tinukso ni Masuzo si Kubuta dahil palagi na nitong iniwasan si Tomo ngayon. Kalaunan, sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Kubuta na umasta ng normal muli sa paligid ni Tomo. Kinaumagahan, isang magandang babae na nagngangalang Carol ang lumitaw. Madalas na pinapalibutan si Carol ng isang grupo ng mga lalaki. Inisip ni Tomo na dahil ito sa si Carol ang pinakapambabae, na siyang nagpatindi sa pagnanais ni Tomo na maging ganoon din.
Alam ni Masuzu na hindi lang sikat si Carol sa kanyang hitsura, siya rin ang tanging dayuhang mag-aaral. Kaya naman, may partikular na eleganteng aura si Carol. Kahit ang kanyang marupok na presensya ay katutubong nag-uudyok sa mga lalaki na protektahan siya. Doon nagplano si Tomo na makipagkaibigan kay Carol, dahil marami siyang matututunan mula rito. Eksakto noon, nakita ni Tomo sina Masaki at Carol na magkasamang naglalakad. Lumabas na magkamag-anak pala talaga silang dalawa. Nagulat si Tomo nang malaman ang napakaraming bagong bagay. Sa sandaling iyon, nagkusa siya na makipagkaibigan kay Carol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inisip ni Carol na isang lalaki si Tomo, na nag-iwan kay Tomo na walang magawa. Mabuti na lang at namagitan si Masaki para magpaliwanag, kaya nanatiling normal ang kanilang relasyon. Pagkatapos, pabirong kinurot ni Carol ang pisngi ni Tomo, at patuloy niyang tinatawag si Tomo na hangal, na siyang nagpalito kay Tomo. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, ninais ni Carol na tanungin ni Masuzu si Tomo ng ilang mga katanungan. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ni Masuzu, wala siyang interes sa isang taong tulad ni Carol. Kaya naman, hayagang tumanggi si Masuzu na makialam. Ngunit iminungkahi niya na mas mabuti para kay Carol na makipag-usap kay Kubuta. Kaya naman, agad na pumunta si Carol para makipagkita sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Carol na gusto niyang talunin ang isang tao, at itinuro siya kay Kubuta. Bagaman hindi natutuwa si Kubuta tungkol dito, marami siyang libreng oras, kaya sumang-ayon siyang tulungan si Carol na maging mas malakas. Pagkatapos ng paaralan, nakipagkita si Kubuta kay Carol ng mag-isa sa harap ni Tomo, na nag-iwan kay Tomo na nalilito at nagulat. Hindi naintindihan ni Tomo ang kamakailang pag-uugali ni Kubuta. Kahit si Masuzu ay walang ideya rin. Sa martial arts club, hindi makapag-focus si Tomo dahil patuloy niyang iniisip si Kubuta. Na-curious siya sa kung ano ang ginagawa nila. Samantala, sa grupo ni Kubuta, masigasig niyang sinasanay si Carol. Eksakto noon, lumitaw si Tomo. Nagalit siya dahil sa kung gaano sila kalapit tingnan. Bigla, sinabi ni Carol kay Tomo na hindi na siya magiging kaaway nito. Pagkatapos, umalis na si Carol. Ang dalawang taong naiwan ay hindi maintindihan kung bakit, na nag-iwan sa kanila na nalilito. Sa sandaling iyon, sumakay si Masuzu sa isang kotse kasama si Carol. Pareho silang kumain ng cake. Ang layunin ni Carol ay maging kaibigan si Masuzu, dahil wala siyang masyadong kaibigan. Gayunpaman, iminungkahi ni Masuzu na kung gusto ni Carol ng mga kaibigan, dapat siyang makipag-usap kay Tomo, dahil tiyak na magiging kaibigan niya si Tomo. Kaya naman, sa paaralan, kinakabahang humiling si Carol na maging kaibigan si Tomo. Dahil noong araw, maraming beses nang nanggaling sa pagtanggi si Carol, ngunit sa pagkakataong ito, sumang-ayon agad si Tomo. Nagpasaya iyon ng husto kay Carol. Kahit sina Tomo at Kubuta ay nagulat sa kung gaano kamagiliw si Carol. Bigla, ipinahayag ni Kubuta na nag-date sila ni Masuzu noong nasa middle school pa sila. Nagparamdam iyon ng pagkadismaya kay Tomo, dahil magkakatalik silang magkakaibigan, ngunit walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, galit na tinanong ni Tomo si Masuzu tungkol sa kanilang relasyon sa middle school. Lumabas na pareho nilang gustong kalimutan na nangyari iyon, dahil 3 araw lang na nag-date si Masuzu kay Kubuta. Sa sandaling iyon, isinalaysay ni Masuzu ang kwento. Noon iyon sa huling tagsibol ng middle school. Biglang ipinagtapat ni Kubuta ang kanyang nararamdaman kay Masuzu, kahit na noong panahong iyon, sikat na sikat talaga si Kubuta. Sa kanilang unang date, nagbisikleta sila sa malalayong distansya para lang tamasahin ang tanawin. Ngunit dahil walang gaanong stamina si Masuzu, pinaplano niyang makipag-break sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kubuta ang nagtaas ng tungkol sa pakikipag-break. Sinabi niya na sa tingin niya ay hindi sila magkatugma. Iniwan itong ganap na tulala si Masuzu. Naging isa ito sa kanyang pinakamadilim na alaala, at ito ay isang bagay na palagi niyang gustong ibaon. Sa ngayon, palaging kinamumuhian ni Masuzu si Kubuta. Habang pauwi, palaging tinatanong ni Tomo si Kubuta tungkol kay Masuzu. Ngunit sa kasalukuyan, wala nang kinalaman si Kubuta kay Masuzu. Gayunpaman, dismayado pa rin si Tomo dahil siya lang ang tanging hindi nakakaalam tungkol dito. Kaya naman, tapat na humingi ng paumanhin sa kanya si Kubuta. Kinaumagahan sa paaralan, lumitaw si Masaki sa likod nila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kubuta na isang lalaki si Masaki, kaya nakaramdam siya ng kaunting pagseselos. Dahil doon, umasta ng bastos si Kubuta kay Masaki, na siyang nagpagalit kay Tomo.
Gayunpaman, nalaman ni Kubuta na nag-e-ensayo ng martial arts si Masaki, kaya nagbanta si Kubuta na dudurugin niya si Masaki gamit ang sarili niyang lakas. Sa pagkakataon, nalaman ni Kubuta na sa ilang dahilan, sumali si Tomo sa club ng mga lalaki. Pagkatapos ng paaralan, nadismaya si Kubuta dahil hindi siya makauwi kasama si Tomo, dahil may mga plano itong makipag-hangout kina Masuzu at Carol. Nagkataon na nagkatagpo sina Masaki at Kubuta sa hintuan ng bus. Sa kaibuturan, labis na kinabahan si Masaki nang matagpuan ang sarili sa sitwasyong ito. Sa bus, na-curious si Masaki kung bakit hindi sumali si Kubuta sa martial arts club. Lumabas na ayaw ni Kubuta na matalo kay Tomo, kahit na ayaw niyang saktan ito dahil babae siya. Sa tuwing nakikipaglaban si Tomo, palagi siyang seryoso at may matatag na kasanayan. Mananalo lamang si Kubuta sa isang laban dahil lalaki siya. Ngunit sa palakasan, palaging may mga patakaran. Isang hamon lamang si Kubuta. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Masaki na iginagalang ni Kubuta si Tomo tulad ng ginagawa niya. Kinaumagahan sa club, nalaman ni Tomo na kahapon, sumakay si Masaki sa parehong bus na sinakyan ni Kubuta. Sinabi sa kanya ni Masaki na nagkaroon sila ng kaaya-ayang pag-uusap sa bus. Agad na natuwa si Tomo tungkol doon, dahil nahihirapan si Kubuta na makipagkaibigan. Bagaman ipinakilala na niya ito sa maraming tao, palagi silang natatakot sa nakakatakot na hitsura ni Kubuta. Para naman sa grupo ni Tomo, na-curious na ngayon si Masuzu sa relasyon ni Kubuta at Tomo. Ipinahayag ni Tomo na hindi na sila masyadong nagkakasama ni Kubuta kamakailan matapos silang pumasok sa high school. Naging dahilan ito para makaramdam ng kalungkutan si Tomo. Pinayuhan siya ni Masuzu na magkusa kay Kubuta, na siyang nagparamdam ng kahihiyan kay Tomo. Sa klase, sa pagkakataong ito, buong tapang na inanyayahan ni Tomo si Kubuta na mag-hangout sa susunod na pahinga, na siyang nagpasaya ng husto kay Kubuta, dahil matagal na niya itong hinihintay. Pagkatapos nito, binalak ng grupo ni Masuzu na dalhin si Tomo sa pamimili dahil mga damit panlalaki lamang ang mayroon siya. Nang makarating sila, napuspos si Tomo sa iba't ibang uri ng kasuotan. Nag-isip ng mabuti si Masuzu sa pagpili ng mga damit na bagay kay Tomo. Sa huli, nakakita sila ng kasuotan na nagustuhan niya. Sa araw ng pagkikita, magkasama silang pumunta sa mga pamilyar na lugar. Gayunpaman, nag-alala si Tomo na baka hindi mangyari ang mga bagay tulad ng binalak niya. Kahit na ganoon, nagkaroon ng magandang oras ang dalawa, na siyang nagpasaya ng labis kay Kubuta. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang bagay na napakaiba tungkol kay Tomo. Kinaumagahan, ibinahagi ni Tanabe kay Kubuta na gusto niyang makitang ngumiti si Masuzu. Kahit na sinubukan ng husto ni Tanabe, napakalamig ni Masuzu sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinahayag ni Kubuta na madalas ngumiti sa kanya si Masuzu. Ngunit sa katotohanan, pareho nilang hindi naintindihan ang ngiti ni Masuzu, dahil napakalayong tao niya. Palaging pinapanatili ni Masuzu ang isang partikular na distansya mula sa mga nasa paligid niya. Sa sandaling iyon, direktang hinarap ni Tanabe si Masuzu. Tinanong niya ito kung paano niya ito mapapangiti. Gayunpaman, agad siyang tinanggihan ni Masuzu. Pinayuhan niya na kung gusto siya ni Tanabe, dapat itong seryosong mag-isip ng plano para lapitan siya, na siyang nagpahanga ng higit pa kay Tanabe kay Masuzu. Para naman kay Tomo, nang makita niya ang mga mapagmahal na kilos sa pagitan ng ibang mga babae, ninais din ni Tomo na makipag-ugnayan sa mga kaibigan ng ganoon. Gayunpaman, ang kakaibang pag-uugali ni Tomo ay naging dahilan upang lumayo ang mga babae sa paligid niya. Sa puntong iyon, ninais ni Tomo na subukan ang ganoong uri ng kalapitan kay Masuzu, ngunit agad na tumanggi si Masuzu. Ang pinakaangkop na tao ay si Carol. Kahit si Tomo ay nagselos sa kung gaano ito kapambabae, na siyang nagpalapit sa dalawa bilang magkaibigan. Kinaumagahan, nainis si Tomo dahil inisip niyang galit sa kanya si Masuzu. Gayunpaman, walang napansing pagkakaiba si Carol kay Masuzu. Matapos magpaliwanag ni Tomo ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan ni Carol ang sitwasyon. Tumakbo siya para humingi ng paumanhin kay Masuzu, dahil binalisa ni Carol si Tomo. Matapos mapagtanto ni Masuzu ang katapatan ni Carol, pumunta siya sa rooftop ng paaralan. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin si Masuzu kay Tomo dahil sa pagpapakulo ng dugo nito. Dahil sa ilang personal na isyu, ibinunton niya ang kanyang kabiguan kay Tomo. Gayunpaman, ninais ni Tomo na malaman ang lahat ng malinaw. Lumabas na ang mga pisikal na kilos na binanggit ni Tomo kahapon, ninais din ni Masuzu na maranasan ang mga ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito.
Sa huli, sa wakas ay naunawaan ni Tomo ang dahilan, kaya nagkaayos silang dalawa. Pagkatapos ng paaralan, lumapit si Tomo sa likod ni Kubuta. Bigla siyang humakbang ng mas malapit at niyakap ito. Gayunpaman, kumalas si Kubuta kay Tomo. Inisip niya na hindi dapat gawin iyon ni Tomo dahil nasa paaralan sila, na siyang nagpagalit ng husto kay Tomo, dahil palaging umaasta ng ganoon si Kubuta sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Kubuta na siya lamang ang pinapayagang gumawa ng ganoong uri ng bagay. Kaya naman, hindi nag-atubili si Tomo na suntukin ng malakas si Kubuta. Kinaumagahan, sinubukan ni Tomo ang kanyang makakaya upang magising. Ngunit ang gumising sa kanya ay si Kubuta, na siyang nagpalito kay Tomo, dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Kubuta sa kanyang silid. Gayunpaman, hindi nito maintindihan kung bakit galit na galit si Tomo. Sa sandaling iyon, na-curious si Kubuta sa ama ni Tomo. Lumalabas na inaasikaso niya ang lahat sa dojo. Doon pa nga nakatira at natutulog si Aizawa. Sa sandaling iyon, nagalit ng husto ang ina ni Tomo, dahil hindi maintindihan ni Ami kung bakit nahihiya pa rin si Aizawa sa paligid niya. Nang dalhin sila ni Ami sa dojo, nahimatay si Aizawa nang makita siya nito. Para naman kay Tomo, inisip niyang senyales iyon ng kahinaan. Ngunit agad na hindi sumang-ayon si Kubuta, dahil kapag ang isang lalaki ay malalim na umiibig sa isang babae, hindi iyon kailanman maituturing na kahinaan. Ano man ang mangyari, palagi niyang protektahan ang babaeng mahal niya. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Tomo na mula pa noong mga araw sa paaralan, sa tuwing nalalagay sa gulo ang kanyang ina, si Aizawa ang palaging unang pumapanig sa kanya. Sa paaralan, ngayong araw, gumawa si Masuzu ng pagkakataon para magkasamang magtanghalian sina Tomo at Kubuta. Gayunpaman, pinag-uusapan sila ng mga tao sa paligid nila. Kahit na ganoon, komportable pa rin si Kubuta na magtanghalian kasama si Tomo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Masaki sa rooftop sa harap nina Carol at Masuzu. Matapos malaman na magkaibigan sina Masuzu at Carol, tapat na nagpasalamat si Masaki kay Masuzu sa pag-aalaga ng mabuti kay Carol. Para naman kay Masaki, bagaman madalas na umaasta ng kakaiba si Carol, napakabait ng kanyang puso, at napakahalaga ni Carol kay Masaki. Dahil magkasama na sila mula pa noong pagkabata, palaging nakikita ni Masaki si Carol bilang kanyang mahalagang nakababatang kapatid. Matapos ang tanghalian, labis na nahiya si Tomo tungkol sa nangyari kanina kasama si Kubuta. Bigla, dumating si Ogawa na humihingi ng tulong kay Tomo. Isang estrangherong lalaki ang lumapit kay Ogawa sa isang kafe. Lumabas na isang senior pala ito sa paaralan. Kilala siya sa pagiging masamang tao. May masamang intensyon ang lalaking iyon kay Ogawa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang grupo ni Tomo. Mabilis na inasikaso ni Tomo ang senior na iyon. Matapos matalo ni Tomo, nagplano ang senior ng isang pag-atake kasama ang kanyang gang. I-ambush nila si Tomo. Swerte na lang at nandoon si Kubuta, at isa-isa niyang inasikaso ang bawat isa sa kanila, na nag-iwan sa kanila na takot na takot. At pumunta sila kay Tomo upang tapat na humingi ng paumanhin. Ngayong araw ang araw na binisita ni na Tomo at Masuzu ang bahay ni Carol. Sa sandaling iyon, nakatagpo nila ang ina ni Carol sa gate. Ang pangalan niya ay Ferris. Matapos niyang malaman na mga kaibigan sila ni Carol, mabilis silang inanyayahan ni Ferris na pumasok sa bahay. Nagulat si Tomo sa silid ni Carol. Pagkatapos, ipinakita ni Carol kay Tomo ang ilang mga larawan noong pagkabata. Mula pa noong maliit siya, palagi siyang dinadamitan ng kanyang ina ng mga cute at malalambot na damit. At higit sa lahat, walang pinapayagang lumapit kay Carol. Sa sandaling iyon, masayang naglaro ang tatlo sa loob ng silid. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay umuwi na sina Tomo at Masuzu. Kinaumagahan sa paaralan, nagulat si Tomo nang malaman na magkakaroon ng pagsusulit bukas. Ganap na niyang nalimutan ang tungkol sa pagsusulit. Pagkatapos, iminungkahi ni Masuzu kay Tomo na maaari siyang pumunta sa kanyang bahay para mag-aral. Sasama rin si Carol. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kubuta. Nag-alala siya para kay Tomo. Bigla, inanyayahan siya ni Kubuta na mag-aral ng magkasama. Gayunpaman, narinig ito ni Masuzu. Agad niyang pinayuhan si Kubuta na huwag magmalaki dahil sa kanyang ranggo sa klase, dahil si Masuzu ang nangunguna sa klase. Nag-iwan iyon kay Kubuta na dismayado at walang kibo. Pagkatapos ng paaralan, magkakasamang pumunta ang tatlo sa bahay ni Masuzu. Medyo nakakaramdam si Tomo ng pagkailang dahil matagal na ang huling pagkakataon na pumunta siya rito. Noong araw, sinabi ni Masuzu kay Tomo na hindi siya pinapayagang bumisita sa bahay ni Masuzu.
Lumabas na sinira ni Tomo ang lahat sa bahay ni Masuzu, dahil ang batang Tomo ay isang hyperactive na bata na hindi mapakali, na siyang nagpatindi ng pagkabaliw ni Masuzu. Eksakto noon, dumating ang ina ni Masuzu. Nagulat siya nang makitang may mga kaibigang kasama si Masuzu. Balik sa pag-aaral, hindi naintindihan ni Tomo ang alinman sa mga maliliit na pagsasanay. Ngunit katakataka, nagawa itong lutasin agad ni Carol. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ni Masuzu ang paraan ni Carol, dahil hindi maipaliwanag ng malinaw ni Carol ang mga hakbang sa paglutas. Magsasayang lang iyon ng kanyang oras sa aktwal na pagsusulit. Dahil hindi maipaliwanag ni Carol ang mga hakbang, matyagang tinuruan silang dalawa ni Masuzu. Sa hindi inaasahan, napakabisa ng mga paliwanag ni Masuzu. Umaasa si Tomo na makakapasok siya sa parehong unibersidad na papasukan ni Masuzu. Tapat na ipinagtapat ni Tomo na noong araw, nagsumikap talaga siya para lang makapasok sa parehong high school na pinasukan ni Masuzu. Naramdaman ni Tomo na tunay siyang mapalad na maging matalik na kaibigan si Masuzu. Dahil doon, unti-unting naunawaan ni Masuzu ang maraming bagay. Nang lumabas ang mga resulta ng pagsusulit, labis na natuwa si Tomo sa kanyang pagganap sa pagkakataong ito, at masaya ang lahat sa mga resultang kanilang nakamit. Pagkaraan ng ilang sandali, buong pagmamalaking ipinakita ni Kubuta kay Tomo na kabibili lang ng kanyang pamilya ng isang bagong video game. Sa sandaling iyon, naalala ni Tomo ang kanilang pagkabata noong una niyang makatagpo si Kubuta. Isa lang siyang bata na adik sa laro. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi na gusto ni Kubuta na tawagin ng ganoon. Inanyayahan pagkatapos ni Kubuta si Tomo sa kanyang bahay, para makapaglaro silang dalawa ng mga video game buong gabi. Nagpa-excite iyon ng husto kay Tomo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ng pagsisihan ito ni Tomo, dahil ibig sabihin nito ay kailangan niyang matulog sa bahay ni Kubuta. Gayunpaman, ang pag-atras ngayon ay tila hindi magandang ideya. Sinubukan ni Carol at Masuzu na magplano ng mga bagay ng magkasama, ngunit tila hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Sa bahay, tinanong ni Tomo ang kanyang mga magulang para sa kanilang opinyon, ngunit tapat na wala silang pakialam kahit kaunti. Nag-iwan ito kay Tomo na labis na nag-aalala. Sa wakas ay nakarating na siya sa bahay ni Kubuta. Nagulat si Tomo sa mga kasanayan sa pagluluto ni Kubuta. Pagkaraan ng ilang sandali, naging mausisa si Kubuta tungkol sa paliguan. Dahil karaniwang naliligo si Tomo sa gabi, nagpasya siyang maligo sa lugar ni Kubuta ngayon. Sa pagkakataong ito, nag-isip ng plano si Kubuta. Matapos kumain ni Tomo, maliligo siya, pagkatapos ay maglalaro sila ng mga laro ng magkasama hanggang sa oras ng pagtulog. Sa wakas, lumabas si Tomo sa banyo. Sa sandaling iyon, naging formal ang mga bagay sa pagitan nila. Inisip ni Tomo na baka interesado talaga sa kanya si Kubuta. Pagkatapos nito, nalubog ang dalawa sa laro. Nagbahagi sila ng ilang masayang sandali ng magkasama. Kalaunan, nakatulog silang dalawa. Habang himbing na natutulog si Kubuta, lihim na tiningnan ni Tomo ang mukha nito. Bigla, hindi sinasadyang niyakap ni Kubuta si Tomo. Nagulat siya rito. Kinaumagahan, nagising si Kubuta, ngunit nagulat siya dahil natulog si Tomo sa parehong futon. Gayunpaman, hindi alam ni Kubuta kung ano ang gagawin, kaya nagkunwari siya na walang nangyari. Sa kasamaang palad, matapos umuwi ni Tomo, naalala niya ang nangyari kaninang umaga. Nang magising siya, nakahiga siya sa kutsyon ni Kubuta. Ang napagtantong ito ay nagpanik sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, maalalahanang binigyan ni Kubuta si Tomo ng isang pares ng salamin bilang regalo sa kanyang kaarawan. Natuwa si Tomo, kaya isinuot niya ito sa paaralan, sa kabila ng mga mausisang tingin ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan din ni Masuzu si Tomo ng regalo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, isa itong libro, na siyang nagparamdam kay Tomo ng kaunting pagkadismaya. Eksakto noon, dinalhan ni Carol si Tomo ng isang gold bar, na siyang nagpagulat sa kanya. Sa puntong ito, binalak nilang magkita sa bahay ni Masuzu sa Sabado. Nag-isip ng plano ang grupo ni Masuzu upang gawing pinakapambabaing babae si Tomo hanggat maaari. Sinimulan ni Masuzu sa pamamagitan ng paglalagay ng make-up kay Tomo. Gayunpaman, kinailangan niya ang tulong ni Carol. Sa huli, nagkaroon ng perpektong hitsura si Tomo. Kasunod nito, kailangan niyang matutunang magsalita ng maayos. Ngunit tila isang hamon iyon para kay Tomo. Sa puntong ito, gumawa ng plano sina Carol at Masuzu para makalabas si Tomo gamit ang bagong hitsura na ito, kaya hiniling nila sa kanya na bumili ng ilang ice cream. Sa paraang iyon, matagumpay nilang napalabas si Tomo na nakadamit ng ganoon.
Sa convenience store, nahiya si Tomo sa harap ng grupo ng mga lalaki. Inisip niya na tinatitigan siya ng mga ito ng kakaiba. Eksakto noon, lumitaw din si Kubuta. Kataka-taka, hindi niya nakilala si Tomo. Kaya naman, mabilis niyang binili ang kanyang mga gamit at sumubok na tumakas. Sa kasamaang palad, habang lumalabas si Tomo sa convenience store, natisod siya dahil sa mga sapatos na kanyang isinusuot. Sa sandaling iyon, lumapit si Kubuta para suriin siya. Inisip niya na ang babaeng ito ay kamukha ng husto ni Tomo, ngunit hinding-hindi magsusuot si Tomo ng ganoon. Mabilis na tinulungan ni Kubuta si Tomo na tumayo. Gayunpaman, nagulat siya sa banayad na kilos ni Kubuta. Bigla, iminungkahi ni Tomo na maglakad sila ng magkasama. Ngunit agad itong pinagsisihan ni Tomo, dahil wala siyang ideya kung ano ang iniisip niya. Para naman kay Kubuta, tiniyak na niya ngayon sa kanyang sarili na ang babaeng nasa tabi niya ay tiyak na hindi si Tomo. Napakaraming pagkakaiba. Sa sandaling iyon, umupo ang dalawa sa isang madamong burol para magpahinga. Bigla, nagbukas si Kubuta. Sinabi niya na mayroon siyang matalik na kaibigang babae, ngunit kamakailan, ang mga bagay ay hindi na pareho. Gayunpaman, ang kasalukuyang layunin ni Kubuta ay talunin ang matalik na kaibigang babae na iyon. Sa pagkakataong ito, nag-atubili si Tomo. Naisip niya kung dapat ba niyang sabihin kay Kubuta ang katotohanan ngayon. Biglang naalala ni Tomo na dapat siyang bumili ng ice cream, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa bahay. Masaya siyang nasiyahan sa cake ng kaarawan kasama ang lahat. Sa paaralan, habang naglalaro ang lahat ng dodgeball, pinatakbo ni Tomo ang ibang mga babae dahil sa kanyang lakas. Kaya naman, sa pagkakataong ito, sasali si Tomo sa koponan ng mga lalaki sa susunod na paligsahan, na nag-iwan sa kanya na nalilito sa gitna ng lahat. Dumating na sa wakas ang araw ng paligsahan. Napakahusay ng ipinamalas ni Tomo at Kubuta, na nag-iwan sa mga kalabang koponan na kabahan. Gayunpaman, sa huling round, haharapin nila ang pinakamalakas na mag-aaral sa paaralan, ang pangalan niya ay Tenshi. Kahit na ganoon, naghanda na ang dalawa para rito. Nagsimula ang huling laban. Si Tanabe ang unang naging biktima ni Tenshi, ngunit lumaban ito ng walang kahit anong sportsmanship. Kaya naman, nawalan ng kontrol si Tomo, mabilis siyang sumugod patungo kay Tenshi. Sa kasamaang palad, nabigo si Tomo dahil napakalaki ng lakas ni Tenshi. Sa pagsasamantala sa sandali, biglang itinuon ni Tenshi ang lahat ng kanyang lakas kay Tomo, na nag-iwan sa kanya na nataranta. Bigla, namagitan si Kubuta at hinarangan ang bola gamit ang kanyang katawan, na nag-iwan kay Tomo na mag-alala para sa kanya. Sa huli, sumabog ang galit ni Tomo sa pinakatuktok nito, na naging dahilan upang mawalan ng pokus si Tenshi. Matagumpay na nanalo ang koponan ni Tomo sa laban. Matapos ang laro, lihim na hiniling ni Tenshi kay Kubuta na makipagkita. Hinamon ng dalawa ang isa't isa sa martial arts. Gayunpaman, natalo si Tenshi sa hindi inaasahang pagkakataon dahil sa kanyang labis na tiwala sa sarili. Habang pauwi, inisip ni Tenshi na isang pagsasayang ng talento kung hindi sasali si Kubuta sa kanyang club, ngunit tumanggi si Kubuta, dahil para sa kanya, nais lamang niyang habulin ang anino sa kanyang harap. Sa kwento ni Kubuta, nais niyang maging katulad ni Tomo, dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Kapag nag-eensayo si Kubuta, nais lamang niyang humabol sa anino sa kanyang harap. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isang panahon 10 taon na ang nakakaraan, ang araw na lumipat siya pabalik mula sa Tokyo. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Kubuta si Tomo. Noong panahong iyon, aksidenteng nasira ni Tomo ang kanyang gaming console. Pagkatapos nito, nakaramdam siya ng pagkakasala, kaya tapat na humingi ng paumanhin si Tomo kay Kubuta. Dahil magkaedad sila at magkatabi ang bahay, humiling pagkatapos si Tomo na maging kaibigan si Kubuta. Mula noong araw na iyon, naglaro ang dalawa ng magkasama halos buong araw. Kinaumagahan, dinala ni Tomo si Masuzu para makipaglaro sa kanila. Gayunpaman, doon nagsimula ang gulo sa pagitan ni Masuzu at Kubuta. Ngunit ang pagkakaibigan ni Kubuta at Tomo ay mas lalo pang naging matatag. Kalaunan, nagawang sabayan ni Kubuta ang mga ligaw na kalokohan ni Tomo. Kaya naman, sa tuwing kasama niya si Tomo, nararamdaman ni Kubuta ang sarili na nagiging mas malakas. Ngunit ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan, dahil binubuli si Kubuta ng ilang masasamang bata. Mabuti na lang, salamat kay Tomo, nabawi niya ang kanyang gaming console mula sa mga bully na iyon. Ngunit hindi naintindihan ni Kubuta kung bakit gagawa si Tomo ng ganoong uri ng bagay. Gayunpaman, simple lang ang dahilan,
kapag nasa gulo si Kubuta, palaging handang tumulong si Tomo dahil magkaibigan sila. Sa sandaling iyon, ipinahiram ni Kubuta kay Tomo ang kanyang gaming console, at maaari niya itong hiramin hanggang sa maging mas malakas si Kubuta kaysa kay Tomo. Kaya naman, determinadong mag-ensayo ng husto si Kubuta. Ngunit 10 taon na ang lumipas, at hindi pa rin niya nababawi ang console, kahit na alam ni Tomo na naging mas malakas na si Kubuta kaysa sa kanya. Sa huling araw ng bakasyon sa tag-araw, natulog sina Masuzu at Carol sa bahay ni Tomo para sa gabi. Naglaro sila ng isang masayang laro, at kailangang sundin ni Tomo ang mga utos ni Masuzu. Ang kanyang ekspresyon sa sandaling iyon ay napakadelikado. Ang utos ay, pupunta si Tomo para manood ng mga paputok ng mag-isa kasama si Kubuta. Kaya na bakit hindi ito nasasabik tulad ng karaniwang ginagawa niya noon. Gayunpaman, sa bahay, labis na natutuwa si Kubuta, ngunit itinago niya ang kanyang mga emosyon sa harap ni Tomo. Para naman kay Tomo, may nararamdaman siya na ang pag-uugali ni Kubuta ay medyo kakaiba kamakailan. Sa sandaling iyon, nakatulog na ang lahat. Dumating na ang araw ng festival ng mga paputok. Nakaramdam si Kubuta ng parehong pananabik at kaligayahan, ngunit nakaramdam din siya ng kaunting kalungkutan. Nagpasya si Kubuta na nais niyang mauling ligtas si Tomo. Pagkaraan ng ilang sandali, banayad na nagpasalamat sa kanya si Tomo. Ngunit patuloy na tinatanggihan ni Kubuta ang kanyang mga salita ng pasasalamat, na siyang nagpagalit sa kanya. Nais lamang ni Tomo na tapat na magpasalamat kay Kubuta kahit isang beses man lang. Sa harap ng mga salita ni Tomo, bigla, hinawakan ni Kubuta ang kanyang kamay, ngunit patuloy siyang nalilito. Kaya naman, pumunta ang dalawa para manood ng mga paputok. Gayunpaman, sa sandaling iyon, binalak ni Tomo na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Kubuta, ngunit nag-atubili siya. Natakot si Tomo na kung sasabihin niya ito, maaaring ito na ang katapusan para sa kanilang dalawa. Nais lamang ni Tomo na maging kanya lamang si Kubuta, kaya inisip niya na ngayon ay hindi ang tamang oras. Habang pauwi, hindi pa rin naintindihan ni Kubuta kung ano talaga ang mga nararamdaman niya para kay Tomo. Ngunit napagtanto niya ang isang bagay, hindi na niya kayang makipag-sparring kay Tomo tulad ng ginagawa niya noon. Nang magsimula muli ang paaralan, may nararamdaman si Tomo na mas nag-iingat si Kubuta sa paligid niya. Mabilis siyang gumamit ng sandata para atakihin ang pinuno. Gayunpaman, pareho silang tumakbo palayo bago lumala ang mga bagay. Nagtatago na sila ngayon sa isang abandonadong gusali malapit sa paaralan. Naramdaman ni Masuzu na lumalala ang mga bagay, kaya tinawagan niya si Kubuta para humingi ng tulong. Kasabay nito, narinig ni Tomo ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, biglang lumitaw si Masaki sa dojo ni Aizawa. Nais niyang sumali sa pagsasanay ng martial arts. Sa sandaling iyon, hayagang sinabi ni Aizawa, mukhang medyo mahina si Masaki. Gayunpaman, sa likod ng marupok na hitsura na iyon, nakita ni Aizawa ang isang masamang espiritu na nagtatago sa loob ni Masaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan ng grupo ang kanilang pagsasanay, ngunit hindi pa umaangkop ang katawan ni Masaki. Pagkatapos, gumawa ng anunsyo si Tomo, kailangang lumaban ni Masaki sa isang laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kalaban ay si Kubuta, na siyang nagpanerbiyos kay Masaki. Ngunit ninais ni Masaki na ibuhos ni Kubuta ang lahat. Kung matatalo niya si Kubuta, baka bigyan siya ni Tomo ng kaunting pansin pa. Sa pagkakataong ito, tunay na sumabog ang enerhiya ni Kubuta. Ang kanyang mukha ay mukhang sasabog na. Nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawa. Nararamdaman ni Masaki ang napakalaking lakas ni Kubuta. Ang lakas ni Kubuta ay labis na hawakan, kahit na alam ni Masaki na hindi siya mananalo sa pagkakataong ito. Kaya naman, nais lamang niyang makatama ng kahit isang suntok kay Kubuta. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na kontrol ni Kubuta ang kanyang lakas, na naging dahilan upang mawalan ng malay si Masaki pagkatapos nyon. Nang magising siya sa wakas, nakaupo si Tomo sa tabi niya, na nagbabantay sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Masaki na kaawa-awa siya, ngunit agad itong itinanggi ni Tomo. Naunawaan niya na nais ni Masaki na maging mas malakas dahil kay Carol. Para kay Masaki, si Carol ay isang walang alalahanin at optimistikong tao. Mula noong maliit siya, naharap na siya sa maraming gulo. Iyon ang dahilan kung bakit palaging sinusubukan ni Masaki na maging mas malakas para kay Carol. Naantig si Tomo sa ganoong uri ng nararamdaman. Inaliw niya si Masaki, na sinasabing magtatagumpay siya balang araw, dahil nakikita ni Tomo kung gaano siya kadeterminado.
Pagkalipas ng mga araw, naglakad sina Masaki at Carol patungong paaralan ng magkasama. Ipinahayag pagkatapos ni Masaki na sumali siya sa dojo ni Aizawa, ngunit naging malungkot ang mukha ni Carol. Sa pagkakataon, nalaman niya ang katotohanan, si Tomo pala ang palaging gustong habulin ni Masaki. Sa pagkakataong ito sa klase, lihim na hiniling ni Carol kay Kubota na mag-hangout pagkatapos ng paaralan. Gayunpaman, napansin ni Masuzu na may kakaiba. Naging mausisa siya sa mga intensyon ni Carol. Sa sandaling iyon, buong tapang na sinabi ni Carol na hindi mangyayari ang mga bagay sa paraang gusto ni Masuzu. Nagulat doon si Masuzu. Pagkaraan ng ilang sandali, magkasama sina Kubota at Carol sa parke, ngunit nakaupo lang sila at pinapanood ang ibang tao na nagkakatuwaan. Ipinahayag pagkatapos ni Carol na katatapos lang niyang magsalita ng ilang masasakit na salita kay Masuzu, at ngayon ay gumagawa siya ng masamang bagay kay Tomo. Bigla siyang pinutol ni Kubota. Kahit na hindi niya alam ng eksakto kung ano ang ginawa ni Carol, alam niya na hindi si Tomo ang uri ng tao na mag-iiwan sa kanyang mga kaibigan. Kalaunan, lumitaw si Carol sa bahay ni Kubota. Sinabi niya rito na mayroon siyang taong gusto, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda tingnan, at bahagi nito ay kasalanan ni Kubota. Nag-iwan iyon kay Kubota na nagulat. Kaya naman, sinabi ni Carol na kailangan niya itong pahirapan. Mula sa kung saan, hinalikan niya ito sa pisngi, na siyang nagpatakot ng husto kay Kubota kaya itinulak niya si Carol sa kama. Sa panik, tumakbo siya ng diretso sa lugar ni Tomo. Biglang humakbang si Kubota pasulong at niyakap siya, na nag-iwan kay Tomo na ganap na nagulat. Sa kaibuturan, iniisip pa rin ni Kubota, hindi pa niya ganap na nakikita si Tomo bilang isang babae, dahil hindi pa rin natutupad ng dalawa ang pangakong iyon. Biglang lumitaw si Carol, na nagulat sa kanila. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin si Carol sa kanilang dalawa at umuwi na. Kinaumagahan, humingi muli ng paumanhin si Carol kay Masuzu sa rooftop. Upang hindi masira ang orihinal na plano ni Masuzu, nagpa siya siyang subukang ikonekta si Carol kay Masaki. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Masuzu kay Masaki at nagtanong ng malinaw tungkol sa relasyon nito kay Carol. Direktang itinatanong niya ang tungkol sa mga nararamdaman ni Masaki. Sa sandaling iyon, inamin ni Masaki na umiibig siya kay Carol. Gayunpaman, para kay Masaki, si Carol ay isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Naakit si Masaki sa lakas na iyon. Ngunit nang seryoso niyang isipin ang tungkol sa relasyon, biglang natakot si Masaki. Kaya naman, umasta siya ng malamig sa harap ni Carol. Maraming taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nangangahas si Masaki na harapin si Carol. Sa puntong ito, ang plano ni Masuzu ay saktan si Carol, upang makita ito ni Masaki. Walang muwang nalalapit siya kay Carol, tulad ng binalak ni Masuzu. Sa sandaling iyon, ganap na nasaktan si Carol at maaga siyang umuwi. Ipinag-alam ni Masuzu kay Masaki, na pinapayuhan itong pumunta agad sa bahay ni Carol. Sa sandaling iyon, nasa silid na ni Carol si Masaki. Umiiyak siya ng walang hinto sa kalungkutan. Agad na ibinunton ni Carol ang kanyang galit kay Masaki. Kaya naman, ipinaliwanag ni Masaki na ang sinabi ni Masuzu sa paaralan ay pawang kasinungalingan, dahil nais niyang magparamdam ng kahinaan kay Carol. Ngunit ang tunay na intensyon ni Masuzu ay tulungan si Masaki, upang buong tapang naharapin ni Masaki ang kanyang mga nararamdaman para kay Carol. Sa huli, nagkaayos silang dalawa, at ang kanilang relasyon ay gumawa ng bagong hakbang pasulong. Mula noong pagkabata, palaging masaya si Carol dahil palaging nasa tabi niya si Masaki. Hindi alam ni Carol kung kailan o bakit, ngunit palagi niya itong malalim na minamahal. Sa paaralan, sa wakas ay nagawang halikan ni Carol si Masuzu. Tinukso ng dalawa si Masuzu ng magkasama. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay patuloy na gumaganda. Pagkalipas ng mga araw, nagsagawa ang paaralan ng isang marathon race. Sa pagkakataong ito, determinadong manalo sina Tomo at Kubota. Nagharap ang dalawa. Sa racetrack, tinukso ni Tomo si Kubota. Dahil gaano man kasikap ang gawin ni Kubota, iiwan pa rin siya ni Tomo sa likod. Sa puntong iyon, pagod na ang lahat, ngunit nagpatuloy pa rin sina Tomo at Kubota ng may determinasyon. Bigla, lumipat si Tomo sa lane ng mga babae. Ngunit sa katotohanan, nais lamang niyang makipagkompetensya kay Kubota sa isang pantay na antas, kahit si Masaki ay nagulat. Sa sandaling iyon, naniniwala pa rin si Kubota na hindi niya kayang humabol kay Tomo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumagsak sa lupa si Tomo dahil nagkasakit siya. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Kubota, bubuhatin niya si Tomo patungo sa infirmary ng mag-isa.
Nang magising si Tomo, nasa tabi na niya sina Masuzo at Carol, na nag-aalaga sa kanya. Naghanda si Masuzo ng plano para kay Tomo. Isang pagkakataon ito para maipakita niya ang kanyang kahinaan sa harap ni Kubuta. Eksakto noon, lumitaw si Kubuta. Nagpasalamat sa kanya si Tomo sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Tomo ang pagkakataon, humingi siya ng tulong kay Kubuta upang makasakay siya pauwi. Kinaumagahan, pumunta si Kubuta para bumisita kay Tomo sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon, naging matatag na ang kalusugan ni Tomo. Bigla niyang ibinalik ang handheld game console kay Kubuta, dahil naramdaman ni Tomo na naging mas malakas na si Kubuta ngayon. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang mga araw sa middle school, sa unang araw ng paaralan, masaya si Kubuta na nasa parehong klase sila ni Tomo. Gayunpaman, noong panahong iyon, iniisip pa rin ni Kubuta na isang lalaki si Tomo, na siyang nagparamdam ng pagkadismaya sa kanya. Sa panig ni Kubuta, labis siyang nahihiya. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa, kaya halos hindi sila nag-usap ng ilang sandali. Nagsasalita lamang sila kapag kinakailangan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ninais ni Kubuta na makipag-ayos kay Tomo, ngunit hindi niya alam kung paano. Kaya naman, naramdaman ni Kubuta na kailangan niya ng isa pang kaibigan upang makatulong sa pagkonekta sa kanila. Eksakto noon, lumitaw si Masuzu. Kaya naman, nagkusa si Kubuta na makipag-date sa kanya. Pareho nilang alam na hindi nila gusto ang isa't isa, ngunit na-curious si Kubuta kung bakit sumang-ayon si Masuzu na makipag-date sa kanya. Gayunpaman, bahagi ito ng sariling plano ni Masuzu, at hindi niya ito ibubunyag. Pagbalik sa bahay, hindi inasahan ni Kubuta na magkakaroon siya ng kasintahan, at ang taong iyon ay lumabas na si Masuzu. Sa panig ni Masuzu, alam niya na ang relasyong ito ay walang kinabukasan, ngunit nakaramdam naman si Masuzu ng kaunting bagay. Gayunpaman, nagtapos ito halos kaagad pagkatapos. Ang kanilang unang date ay isang pagbisikleta paakyat sa bundok. Ang susunod na araw ay pangingisda, na siyang nag-iwan kay Masuzu na walang pag-asa. Kalaunan, humiling si Kubuta na makipagkita kay Masuzu. Bagaman hindi ito kaaya-aya, nagkusa siyang makipag-break, na naging dahilan upang malalim na kamuhian ni Masuzu si Kubuta. Pagkatapos nito, buong tapang na sinimulan muli ni Kubuta ang pakikipag-usap kay Tomo. Habang pauwi, sinuntok ng malakas ni Tomo si Kubuta dahil sa hindi pakikipag-usap sa kanya sa lahat ng panahong iyon, na siyang nagpaiyak kay Tomo mula sa emosyon. Kaya naman, ibinahagi ni Kubuta kung ano ang tunay na nasa kanyang puso. Sa huli, nagkaayos sila. Mananatili silang magiging matalik na magkaibigan magpakailanman. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Kaya naman, ang pinakamagandang bagay na magagawa ni Kubuta ngayon ay harapin si Tomo ng direkta ng may lakas. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Kubuta na hindi niya alam mula kailan naging ganoon kakaibig-ibig si Tomo. Pagkalipas ng ilang araw, bagaman papalapit na ang kaarawan ni Kubuta, walang pera si Tomo para bilhan siya ng regalo, kaya binalak niyang kumuha ng part-time job. Gayunpaman, ang kanyang ideya ay nag-alala kay Masuzu, kaya nagpa siya siyang sumama kay Tomo. Nais din ni Carol na sumali. Sa sandaling iyon, narinig ni Tanabe ang kanilang pag-uusap, kaya inanyayahan niya ang lahat na magtrabaho sa kanyang lugar. Ang ama ni Tanabe ay nagmamay-ari ng isang ramen shop, at ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa bakasyon, kaya kulang sa tao ang shop. Katulad ng pagpapakilala ni Tanabe sa grupo ni Tomo sa trabaho, labis na natuwa ang kanyang ama. Sa huli, isinuot nilang lahat ang mga uniforme ng shop. Naghanda ang lahat para magtrabaho. Oras na ng pagbubukas. Masigasig na binati ni Masuzu ang mga customer. Para naman kay Carol, hindi niya alam ang gagawin, kaya lumabas siya para batiin ang mga tao. Eksakto noon, lumitaw si Kubuta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, regular pala siya sa shop, na siyang nagiyang labis na nataranta kay Tomo. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala niya ang pagkain kay Kubuta. Bigla, na-curious si Tomo kung ano ang nararamdaman nito kapag nakikita siyang naka-uniforme ng ganoon. Gayunpaman, inisip ni Kubuta na hindi ito masama, na siyang nagpamula agad kay Tomo. Hindi niya lubos na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng komentong iyon. Matapos kumain ni Kubuta, sinabi niya kay Tomo na pupunta siya rito para kumain araw-araw. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Tomo ng labis na kaligayahan sa kaibuturan. Pagkalipas ng 3 araw, iyon ang unang pagkakataon na natanggap nila ang kanilang mga sweldo. Ang halaga ay lumampas sa inaasahan ng lahat,
dahil nagdagdag ang ama ni Tanabe ng kaunting extra dahil nakita niya kung gaano sila nagsumikap. Sa labas, naghintay si Kubota kay Tomo upang magkasamang maglakad pa uwi. Sa sandaling iyon, inisip ni Tomo na tiyak na marami siyang libreng oras, dahil palaging pumupunta si Kubota sa shop sa oras ng kanilang pahinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dahilan ay dahil kay Tomo. Bagaman maraming beses na siyang kumain doon, naramdaman niya na mas masarap ang pagkain kapag inihahain ito ni Tomo. Sa pagkakataong ito, tapat na nagpasalamat sa kanya si Tomo. Pagkalipas ng maraming araw, masaya si Kubota na makatanggap ng regalo sa kaarawan mula kay Tomo. Nagkataon na may katulad na relo rin si Tomo. Gayunpaman, para kay Kubota, hindi iyon mahalaga. Sa kabaligtaran, mas masaya pa siya nakapareha si Tomo. Sa klase, humingi ng tulong si Tomo kay Masuzu kung paano gagawin na makita siya ni Kubota bilang isang babae. Sa sandaling iyon, nag-isip ng plano si Masuzu, hahanap siya ng paraan para magkaroon ng pisikal na kontak si Tomo kay Kubota. Tulad ng binalak, nang nakatayo si Kubota sa hagdan, sinubukan siyang itulak ni Masuzu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang resulta ay hindi ang inasahan ni Masuzu. Sa huli, binigyan ni Tomo si Kubota ng isang matatag na pambubugbog. Pagkaraan ng ilang sandali, inisip ni Masuzu na sumobra siya sa planong iyon. Bigla, nadulas si Masuzu at bumagsak kay Tanabe. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tanabe na mapalad siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng kontak kay Masuzu. Pagkatapos nito, nagulat si Tanabe sa pag-aalala ni Masuzu, na siyang nagpasaya ng labis sa kanya. Pagbalik sa silid-aralan, napagtanto ni Masuzu ang isang bagay, sa lahat ng panahong ito ay gumagawa siya ng lahat ng uri ng plano na may layuning pagsamahin sina Tomo at Kubota. Gayunpaman, maaaring hindi niya naintindihan ang lahat. Kinaumagahan, hindi pumasok si Masuzu sa klase. Nag-alala rito si Tomo. Gayunpaman, nakatanggap si Carol ng mensahe mula kay Masuzu. Ngayon ay nagpapahinga siya sa bahay upang gumaling mula sa kanyang sakit. Sa sandaling iyon, gumawa ng anunsyo ang presidente ng klase, ang buong klase ay magsasagawa ng isang dula ng Cinderella. Magtutulungan silang maghanda para sa paparating na cultural festival. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta si Tomo sa bahay ni Masuzu upang bisitahin siya. Gayunpaman, tila medyo hindi komportable si Masuzu. Sa sandaling iyon, hayagang nagsalita si Tomo kay Masuzu. Ayon sa kanyang obserbasyon, tila nakikita ni Masuzu si Carol bilang kanyang tanging kaibigan. Nagparamdam iyon ng pagseselos kay Tomo. Na-curious din si Tomo kung bakit patuloy siyang iniiwasan ni Masuzu. Gayunpaman, hindi ninais ni Masuzu na sumagot, kaya nagkunwari siyang pagod na. Kinaumagahan, biglang pumasok si Masuzu sa klase. Hindi alam ni Masuzu ang dahilan kung bakit, ngunit napili siya para gumanap bilang Cinderella. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Carol pala ang nagmungkahi nito sa guro. Nagpagalit iyon ng husto kay Masuzu. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi makapag-ensayo ang lahat ng magkakasama, kaya umakyat sina Masuzu at Tomo sa rooftop upang mag-ensayo ng hiwalay. Kinabahan si Tomo, dahil sa pagkakataong ito, ang kanyang papel ay isang prinsipe. Natakot si Tomo na matapos makita ang kanyang pagganap, wala nang makakakita sa kanya bilang isang babae. Gayunpaman, si Masuzu talaga ang nagpatupad ng sumpang iyon, kaya ngayon ay determinado siyang basagin ito. Pagbalik sa klase, nagulat ang lahat sa hitsura ng karakter ni Tomo. Gayunpaman, medyo nahihiya siya. Para naman kay Masuzu, tunay siyang mukhang isang prinsesa. Nag-iwan iyon kay Tanabe na walang kibo sa labas ng silid. Sa wakas, handa na ang lahat. Ngayon ay naghihintay na lamang ang lahat na magsimula ang festival. Dumating na ang mga magulang ng mga mag-aaral. Inaasahan nilang mapanood ang pagtatanghal ng kanilang mga anak. Si Masuzu ang unang sumalang sa entablado. Nagsimula siya gamit ang sarili niyang mga kasanayan sa pag-arte. Pagkaraan ng ilang sandali, turn na ni Tomo. Pinasabik niya ang buong madla sa hitsurang iyon. Sa huli, nagkaroon ng matagumpay na pagtatanghal ang lahat. Pagkatapos nito, magkasamang naranasan ni Kubota at Tomo ang festival. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tomo na tunay siyang masaya sa paggugol ng oras kasama si Kubota. Nang dumating ang oras para sa sayawan, biglang lumitaw si Kubota at inanyayahan si Tomo na sumali. Hindi inasahan ni Tomo na aanyayahan siyang sumayaw ni Kubota. Natakot siya na baka magkamali ng intindi ang mga tao. Bigla, tiniyak sa kanya ni Kubota, walang dapat ikamali ng intindi. Nagpamula iyon kay Tomo at naglakad palayo. Mula noong gabi ng festival, umaasta na ng kakaiba si Tomo.
Natatakot siya sa tuwing binabanggit ni Kubuta ang gabing iyon. Kaya naman, nagmamadaling pumunta si Tomo sa paaralan. Nakasalubong ni Masaki si Kubuta sa daan patungong paaralan, kaya nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa. Inamin ni Kubuta na gusto niya si Tomo, ngunit hindi niya alam ang gagawin, kaya humingi siya ng tulong kay Masaki. Para kay Masaki, ang pinakamagandang paraan ay ang maging tapat kay Tomo. Kaya naman, tapat na nagpasalamat si Masaki kay Kubuta. Sa katotohanan, kahit si Masaki ay hindi rin magaling sa pagbibigay ng payo sa pag-ibig. Nagawa niyang makipag-date kay Carol dahil nakakuha rin siya ng tulong mula sa iba. Ang pagtatapat ng mga nararamdaman ay hindi kailanman madali. Sa sandaling iyon, masigasig na binalingan ng lakas ng loob ni Masaki si Kubuta. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipag-usap si Kubuta kay Misuzu. Sinabi niya rito na umiibig siya kay Tomo. Bigla, humingi ng paumanhin si Kubuta kay Misuzu, dahil mula nang magsimula siyang makipag-date, maaaring bago pa iyon, lihim na niyang gusto si Tomo. Kaya naman, naramdaman niyang makasarili ang paggawa niyon kay Misuzu. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Misuzu na iyon ang dahilan kung bakit hindi makagawa ng hakbang si Kubuta kay Tomo. Sa pagkakataong ito, inamin ni Misuzu na ang lahat ay dahil sa kanya, kaya kukuha siya ng buong responsibilidad. Iyon ang dahilan kung bakit pinakamahusay para kay Kubuta nakalimutan na ito. Nagulat si Kubuta, dahil napakagaling pala talaga ni Misuzu sa pag-aalaga sa iba. Tapat siyang nagpasalamat sa kanya para sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay na nalinlang ni Kubuta si Tomo na pumunta sa rooftop. Sa sandaling iyon, hayagang nagbukas si Kubuta ng tapat. Naalala niya ang sinabi ni Tomo. Nang nakatayo silang dalawa sa ilalim ng puno ng cherry blossom, sinabi ni Tomo na mahal niya si Kubuta. Napagtanto ni Kubuta na hindi lang iyon isang friendly na pagtatapat. Sa sandaling iyon, nagalit si Tomo dahil alam niyang naunawaan ni Kubuta na isa itong pagtatapat ng pag-ibig, ngunit nagkunwari ito na hindi alam at nasaktan siya doon. Matapos siyang saktan ni Tomo, anuman ang kahinatnan ng mga bagay, ipinatapat pa rin ni Kubuta na mahal niya si Tomo. Gayunpaman, tumakbo siya palayo. Lumabas na palaging natatakot si Tomo, natatakot siyang masira ang lahat. Sa pagkakataong ito, ninais ni Misuzu na pakinggan ni Tomo ang mga salitang malapit na niyang sabihin. Humingi ng paumanhin si Misuzu sa nangyari sa pagitan ni Tomo at Kubuta. Hindi dapat pilitin ni Tomo ang sarili na maging mas pambabae, perpekto na siya sa kung sino siya. Bigla, naiyak si Misuzu. Sa sandaling iyon, binalingan niya ng lakas ng loob si Tomo na kumilos. Dapat buong tapang na pumunta si Tomo kay Kubuta at lilinawin ng dalawa ang lahat. Naramdaman ni Misuzu ang kaligayahan nang makita ang kanilang kwento na nakakakuha ng isang masayang pagtatapos. Pauwi na si Kubuta nang mapagtanto niyang nasa likod niya si Tomo. Buong tapang na humingi si Tomo kay Kubuta ng isa pang pagkakataon. Magkasamang nilinaw ng dalawa ang lahat. Masaya si Tomo na malaman na tunay siyang mahal ni Kubuta. Matagumpay nilang ipinagtapat ang kanilang mga nararamdaman sa isa't isa, at sa sandaling iyon, pareho silang tunay na masaya. Pagkalipas ng maraming araw, gumawa sila ng date para manood ng pelikula ng magkasama. Sinunod ni Tomo ang mga planong ginawa ni Misuzu kanina. Gayunpaman, ang mga eksena sa pelikulang pinapanood ni Tomo ay nagparamdam sa kanya ng kataranta at kawalan ng kakayahang gumawa ng kahit ano. Bigla, labis na nakapokus si Kubuta. Lumabas na hindi pa siya nakapag-aral tungkol sa pag-ibig noon, kaya ginagawa ni Kubuta ang kanyang makakaya upang maunawaan ito. Ngunit sa ilang dahilan, ngayon ang lahat ay naramdaman na mas madali kaysa sa inasahan niya. Inisip ni Kubuta na tiyak na dahil ito sa nasa kanyang puso na si Tomo. Nagpamula iyon kay Tomo sa kahihiyan. Eksakto noon, binigyan niya ito ng regalo sa Pasko at ganoon din ang ginawa ni Tomo. Masayang namasyal ang dalawa sa mga lansangan ng magkasama. Bigla, ninais ni Tomo na pumunta sa bahay ni Kubuta, ngunit ang kapaligiran sa pagitan nila ay biglang naging tahimik. Nainis si Tomo dahil hindi niya alam ang gagawin. Bigla niyang sinabi na gusto niyang halikan si Kubuta. Nagpataranta iyon kay Kubuta. Ang mood sa pagitan nila ay agarang naging magulo. Nagalit si Tomo nang sabihin ni Kubuta na hindi pa naman talaga sila nagde-date. Lumalabas na matapos ipagtapat ni Kubuta ang kanyang nararamdaman kay Tomo, pumunta siya sa bahay nito upang humingi ng pahintulot sa kanyang mga magulang. Ngunit si Ami lamang ang nagbigay ng kanyang buong suporta. Para naman kay Aizawa, sinabi niya na kung gusto ni Kubuta na makipag-date kay Tomo, kailangan muna niyang talunin si Aizawa. Sa sandaling iyon, itinatanong ni Ami ang dahilan sa bahay. Biglang sumugod si Tomo sa loob.
Galit na galit siya sa mga ginawa ng kanyang ama. Ipinahayag ni Tomo na kinamumuhian niya si Aizawa. Lumipas ang mga araw, at ayaw pa rin ni Tomo na makakita ng kahit sino. Nagparamdam iyon ng kalungkutan kay Aizawa. Nang bumalik siya sa paaralan, galit pa rin si Tomo kay Kubuta dahil hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol dito mula sa simula. Gayunpaman, may sariling mga dahilan si Kubuta, kaya pinili niyang huwag sabihin kay Tomo ang katotohanan. Sa silid-aralan, nagtulungan sina Carol at Masuzu na pagbantaan si Tomo sa pag-iiwan sa kanila sa buong bakasyon sa taglamig. Kaya naman, ipinaliwanag ni Tomo ang kasalukuyang sitwasyon sa kanila. Sa wakas, oras na para hamunin ni Kubuta si Aizawa. Bigla siyang umatake mula sa likod, na nahuli si Aizawa na hindi nakahanda. Mula ngayon, gagamitin ni Kubuta ang lahat ng mayroon siya para manalo. Kaya naman, lumitaw din si Ami doon, na siyang nagpalito ng higit pa kay Aizawa. Samantala, nasa silid ng club si Tomo. Nag-aalala siya para kay Kubuta at sa sitwasyong kinakaharap nito. Kahit si Masaki ay nalaman ang tungkol dito. Nararamdaman niya ang determinasyon ni Kubuta. Sa sandaling iyon, humingi si Tomo ng pahintulot kay Masaki na umalis ng maaga. Balik sa nagpapatuloy na laban, ibinibigay ni Kubuta ang kanyang lahat, ngunit napakalaki ng lakas ni Aizawa, na siyang nagpapahirap sa mga bagay para kay Kubuta. Eksakto noon, lumitaw si Tomo sa tabi ni Kubuta, na nag-iwan sa kanya na tulala. Binalingan ng lakas ng loob ni Tomo si Kubuta. Naniniwala siya na tiyak na kaya niya ito. Pagkatapos, itinuro ni Tomo ang ilang mga butas sa tindig ni Aizawa. Matapos magmasid ng mabuti kanina, sinamantala ni Kubuta ang pagkakataong ito. Matagumpay siyang nakatama ng isang hampas kay Aizawa. Sa huli, ayon sa sariling mga salita ni Aizawa, nanalo si Kubuta sa laban. Kaya naman, agad na ninais ni Tomo na simulan ang pakikipag-date kay Kubuta. Gayunpaman, naunahan siya ni Kubuta. Ipinagtapat niya muli kay Tomo ang kanyang nararamdaman, at doon ibinahagi ng dalawa ang kanilang unang halik. Sa wakas, tunay na natagpuan nila ang kaligayahan sa isa't isa. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.